ito din, mukhang artistahin, payo ko sa Jonia, o si Ariel wag mo papansinino kaya sasagutin. Sapagkat sa pangalan pa lamang ni Ariel, pwede mo nang buuin ang Ingles ng sinungaling. Kaya po si makatatawa na, nagpapahal naman ang makatagulakul, dito po sa ngulang sa pool. Well, talagang, alam mo, makasa sa akin lang, advice ko lang sa'yo, Iho. Mag-isay na sa mga palengke, huwag na wag mong huhubalin yung kalakot mo. Kasi pwede sa pagkamalang agaw cellphone mo, baka magulpi, no? Okay, sabi natin ito rin balitaan. Sinulong ko sabihin na nagpapabaki sila Mitch, Serrano, Eric, Marinela, Ronel. Wala na po tayong oras para magpasi po. Kaya Mitch, Eric, Marinel, Ronel, Gloria. Wala tayong oras para patuloy. Ano mga style mo, hindi natin mo na. Good news para sa mga kapatid natin gumagamit ng LPG. Bumaba ang presyo nito ng 50 centimos kada kilo. Dahil sa rollback ang 11 kg tank ay mabibili na lang sa halagang 569 pesos mula sa 575 pesos. Mas mura ng 6 na piso. Mga kapatid. Resulta raw ito ng paglakas ng piso kontra dolyar. Kasabay ang pagbaba ng presyo ng LPG, nag-roll back din ang kanilang pump prices ng ilang oil companies tulad ng Petrol at Caltex. Bumaba ng 50 centimo kada litro ang presyo ng gasolina at kerosene sa petrol, habang 25 centimo sa kada litro ang magbabawas sa diesel ito. Ganito rin ang nakatakdang bawas presyo sa mga produkto ng Caltex. Inaasahang susunod na rin ang pag-roll back ng oil at jet sa mga dalawa. Ang mga social lunch ng daw at hindi study deal ang nangyayari. Wow! Hindi deal ang nangyari noong isang linggo sa pagitan ng PCG at ng pamilya Marcos. PCGG, sorry, wala pabalita kasi nakikipag-areglo ang gobyerno sa pamilya Marcos kaugnay ng 140 billion pesos na yung gastos ng mga Marcos. Wala raw kasunduan pero sabi ng PCGG, Commissioner Ricardo Absente, open siya sa anumang limitasyon para mapadali ang pagbawi sa ill-gotten wealth. Hindi naman daw matama na bigyan ng pagkakataong makipag-areglo ang mga Marcos, lalo kailangan din ng gobyerno ang pera. Mukhang wala na nga makakapigil sa Korte Suprema sa ipadala kay Pangulong Arroyo ang short list ng mga nominees para sa bagong Chief Justice. Nalate kasi ang Philippine Bar Association sa pagsulisay ng pangalawang motion for consideration. Para magpayagan ni Pangulong Arroyo, nagmatalaga ng bagong Chief Justice. Pero giit ng takapagsalita ng Supreme Court na si Atty. Nidas Marquez, kahit pangalanan ng mga Pangulo ang kapalit ni Chief Justice Reynato Puno, makakapag-umpisa lang ito sa trabaho kapag nabakante ang posisyon. Bago tayo mag-break, narito ulit si Chonky Bench for more showbiz. Chika!